Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Mula sa pagsayaw hanggang sa pag-arte, hindi may kakaila na isa si Danilo Barrios sa mga sumikat na matinee idol noong kanyang kapanahunan. Una siyang sumikat bilang isang mananayaw hanggang sa makapasok na din siya sa larangan ng pag-arte, gaya na din ang kanyang mga naging kagrupo sa kanilang dance group. Hindi ko na alamin sa kung paano siya nagsimula dahil alam naman natin kung paano itong nagsimula sa kanyang karera na hindi naman may kakaila na isa siya sa mga pinakatalentadong aktor noong kasagsagan ng kanyang karera sa showbiz. Subalit sa kabila ng tinatamasan niyang kasikatan noon, mas pinili ni Danilo ang mamuhay ng pribado at tahimik. Masaya siya ngayon sa kanyang buhay bilang ama, asawa, anak at matagumpay na negosyante. Sa kasalukuyan, isa na siya sa mga top-rank celebrity na matagumpay sa kanyang mga napiling negosyo. Malaki ang pasasalamat nito sa kanyang asawa na si Regina Soqueño Barrios na noon pa man ay may isip na sa pagnenegosyo. Dahil sa kanilang magkatulong na effort at pagpupursige, tinatamasa nila at inaani ngayon ang kanilang itinanim noon. Nakakatuwa rin ang kwento ng buhay at love story ni Danilo Barrios. Very inspiring din ang kwento nila ng kanyang misis na si Regina. Una silang nagkakilala through common friends. 17 pa lang si Regina that time habang nagsisimula pa lang noon bilang member ng dance group na binuo ni Direk Chito Ronyo si Danilo. Pagkatapos ay pinupuntahan na ni Danilo si Regina sa kanyang school. Pero nalaman ng magulang ni Regina kaya natigil ang kanilang pagkikita. First love ko yun pero parang ayaw ko na nga ulit ma-in love. Kasi parang ang sakit-sakit. Tapos bigla na naman kaming nagkita sa Facebook. Nag-hi, hello. Tapos sabi ko sa kanya, nakikilala mo pa ba ako? Sabi niya, bakit hindi ko makikilala ang unang pag-ibig ko? Kwento ni Regina. After 12 years nga, nag-meet up ulit sila and by that time, may anak na si Danilo sa model na ex-girlfriend niya. Destiny daw ang nagbalik sa kanila sa isa't isa. Opo, totoo po pala na may ganoon lahat ni Regina pero hindi po ako nanligaw sa kanya basta nagkita lang po kami. Tapos nagkasundo na kami na. Nung una pa nga nagalit ang parents ko kasi sabi nila may anak na yan. Okay lang ba? Kwento ni Regina. Pero dahil mahal niya si Danilo kaya di raw niya pinakinggan ng kanyang mga magulang. Sa ngayon ay mahigit na sa isang dekada ang kanilang relasyon at may dalawa na rin silang anak, sina Isabel at Hugo na parehong pinanggalingan ng pangalan ng kanilang mga negosyo. Ang Isabel Span Skin Clinic at ang Hugo Clothing. May jewelry online business din sila, ang My Precious One. Honestly, wala po akong background sa pagnenegosyo. Kay Regina po kasi nagumpisa yung business through online ayon kay Danilo. At Tasho Active DX Beauty and Wellness Center, located at DM Ragasa Building along Castor, Quezon City. Mahirap po kasi, araw-araw parang may mga failures, may mga natututunan ka. Maraming mga bagay na minsan hindi ko naiintindihan, papaintindi niya sa akin. Dahil lalo na yung kapag kumakausap ka ng tao, minsan ako, short na yung temper. Yung iba po kasi nagmumura, hindi sila magandang kausap. Syempre ikaw, as asawa, minumura yung asawa mo. Nasasaktan ka rin, di ba? Tapos pinapaunawa niya sa akin yung ibang mga bagay kung bakit ganun. Kaya medyo napoprolong yung temper niya. Kumbaga, gamot na rin siya. Parang therapy na rin. Ayon kay Danilo. Ang Isabel, yan ang skin whitening ng slimming center din. Diyan po nag-start yung Tasho. Diyan po namin nakita yung idea sa clinic. At tinayo po namin yan dahil pareho kaming laging nasa salon. Magpapa-beauty, magpapaganyan. Kaya naisip namin na magtayo kami ng sarili naming instead of gumagastos pa kami. Tapos, ito naman pong Hugo dahil sa mga minsan kapag lumalabas kami para sa mga pangailangan namin sa mga bata. Diyan din po kami nakuha ng idea na magtinda regarding sa mga things na pwede nating bilhin. Apparel, yung mga ganyan po. Tapos itong My Precious One naman po dahil mahilig din po sa alahas ang asawa ko kaya nagtinda na rin po kami. Wala pa po kaming store para dyan. Kapag may umorder po, sa Tasho namin mini-meet up yung client. More on online pa po kasi talaga siya. Hindi pa po yung sa business na solid as in my store. Tinetest pa po namin kung okay siya. May sarili po kaming pinapagawa ng alahas sa abroad po. Bukod dyan, may beauty clinic din sila. Ang Tasho Active DX Beauty and Wellness Center sa DM Ragasa Building sa Quezon City. Ilan sa mga celebrity endorsers nila noon ay sina Chris Bernal, Sugar Mercado, Ruru Madrid at syempre kasama na rin si Danilo Barrios.
Isang Japanese ang stepdad ni Regina na nagwo-work sa Tashomax Pharma Corporation. Kasama ng ina ni Regina ang kanyang stepdad na naninirahan sa Japan for 35 years. Aminado si Danilo na may mga struggles pa rin siyang na-encounter bilang businessman. Araw-araw ay may natututunan daw siya. Maraming mga bagay na minsan hindi ko naiintindihan. Ipinapaintindi ni Regina sa akin. And then, lalo na yung kapag kumakausap na ng tao, minsan ako yung short temper. Walang kakurap-kurap na inamin ni Danilo sa interview na mas mahirap daw ang maging negosyante kaysa mag-artista. Halos parehas lang naman, pero kasi yung commitment din sa business, iba yung commitment dahil iba-ibang tao ang kausap mo. Minsan yung iba hindi mo sila harap-harapang nakita through phone lang. So mahirap umintindi rin at bumasa ng tao, lahat ng aktor. Plano ni Danilo at Regina na kumuha ng business course in the near future. Pero hindi pa raw ngayon dahil maliliit pa ang kanilang mga anak. Tungkol naman sa pagbabalik showbiz, hindi niya isinasara ang kanyang pinto para rito. Okay sa kanyang mga guesting tulad ng ginawa niya sa Home Sweetie Home, kung saan nakasama niya mga dating kasamahan niya sa Street Boys na sina Bong Navarro at Jong Hilario. Sa kanyang muling pagharap sa kamera para magpa-interview, inamin ng dating Street Boys member na si Danilo Barrios na dumarating ang pagkakataon na namimiss din niya ang buhay showbiz, matapos mag-focus sa pribadong buhay pamilya. Kasunod ito ng kanyang paglabas sa pamilya sitcom na Home Sweetie Home noong 2019 kasama si Jong Hilario. Nakakamiss, noong papunta ako rito sa taping, maaga yung call time ko. Hindi talaga ako nakatulog, sobrang excited ko siguro. Ang dami kong napak na baggage. Sabi sa akin, "Boss, ito lang ang eksena mo." Okay boss, magbabawas po ako. At the same time, napakasarap ng feeling na nakatungtong ulit sa ABS-CBN, ani Danilo. At dahil tutok na sa kanyang personal na buhay, may mga pagkakataon na tumanggi rin siya sa mga alok ng role sa kanya. Actually, meron naman. Lagi naman. Pero ang main kasi may business na tapos may mga bata ng maliliit. Kung isisiksik pa ang mga tapings, baka lalong mawala ng oras para sa mga kids. Lalo na ngayon na hating-hati talaga ang oras. Simula umaga hanggang pagtulog, nasa business. In between na yung mga bata. Ani Danilo. Pero ayon kay Danilo Barrios, nananatiling bukas ng kanyang puso sa muling pagbabalik showbiz. Kahit pa ayon sa kanya, di hamak na mas madali umano ang pag-artista kaysa sa maging negosyante. Pero ayon kay Danilo, naging malaki din ang tulong ng kanyang pagiging celebrity dahil mas napapansin umano ang kanilang negosyo at serbisyo.